Hello guys, hello everyone. Ito naman ang kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Happy New Year to everyone. January 1, 2026. I just pray that everybody will have a prosperous new year this year, that you will able to achieve whatever plans and goals that you have in life. Okay, so ano bang topic natin for this new year? Maganda po ito, including myself. I do some research, So, tips to save money. Alam nyo guys, dito sa mundo, especially dito sa Pilipinas na tinatawag palaging third world country, hindi po realistic, Excuse me. Makasave ng malaking pera kung ibabase lang natin sa ating salary, bilang empleyado or pagninegosyo. Marami pong mga taxes dito, sa Pilipinas, at mga gastusin. Malaki ang gastos pero ang pumapasok hindi masyado malaki, So ano ba mga tips na pwede nating ma-share sa inyo guys? Number 1, track your expenses. Mas mainam guys, malaman natin kung magkano ang pumapasok na income kada buwan based po sa ating salary or income sa pagninegosyo. Kasi kung hindi natin alam kung magkano ang pumapasok at ang gastos natin every month, basic utilities, tubig, kuryente, internet, at pagkain at kung ano-ano pa, baka mas malaki ang gastos natin kaysa pumapasok na income, hindi tayo makasave ng pera. Very simple analogy lang. Okay, so dapat i-write down natin, kung ikaw nagmamanage ng pera ng inyong pamilya. For example, kung single ka, pwede mo naman ma-store sa phone, or kung magaling ka talaga memory mo, pwede mo naman ma-memorize Very simple naman. Ikalawa, make a simple budget. Ano po ito? Ano ba ang budget mo for a month? Sa pagkain, transportation, gasolina, internet, phone, at kung ano-ano pa. Mga basic lang muna guys na mga gastusin ang i-focus mo. Kung may matira, isi-save. Kung may gusto ka, mag-bakasyon ka or whatever, pwede naman yon. Basta, make sure na may masave ka kahit maliit lang. Pangatlo, save before you spend. Ano ba yan, Sir Jake? Magsisave muna ako before mag-spend. Pwede naman. Pero ang masasabi ko, mag-save ka, maliit lang muna kasi ibibase mo rin ito sa mga monthly expenses. Baka malaking monthly expenses, malaki isi-save mo, kulang yon. Mapipilitan ka mangutang. Number 4, avoid unnecessary purchases. Ito ang sinasabi ko palagi. Kung hindi naman siya importante, huwag nyong bilhin. Kung importante siya, kahit medyo mahal siya, kasi necessity siya sa inyong buhay, trabaho, pag-aaral, kahit umutang ka pa, bilhin mo. Nalaman ko po ito sa isang Chinese friend ko na negosyante. Ang mindset niya ganito, kung importante, kahit pangutang siya, okay bilhin. Actually, may isa din siyang sinabi, pero iwan ko lang kung applicable to sa lahat, Karamihan daw ng mga kababayan natin na kapatid ng mga Chinese, kung malaki ang kanilang na-save na pera, mas prefer nila bumili ng bagong sasakyan. Hindi po installment kasi mas malaki ang kanilang masisave kaysa mag-amortization every month, magbayad. Malaki ang masisave nila, So, yun po. Ang mga unnecessary, like iPhone for example, 17, hindi pa kaya ng bulsa mo, so hindi lang muna. Number 5, cook at home more often. Well, pwede kang bumaon kung gusto mo. Iwas-iwasan kumain muna sa labas ng marami. Ako, actually, palagi kaming lumabas kumain, pero budgeted yon. Budgeted. Kasi kung kumain tayo sa labas, mas malaki ang magastos kaysa bahay lang or magbaon. Kung may time ka pa, mag-prepare ng pagkain mo, pwede naman yon.
Number 6, set savings goals. Magkano bang kaya mo i-save sa isang buwan? Ang realistic ha, na hindi ka naman naiipit, no? Na kulang talaga kasi nagsisave ka ng pera. So, dapat realistic lang. Pang-pito, use discounts wisely. Kung may mga sales, compare mo muna, no? Kasi kung hindi mo magamit masyado ang mga discounts, hindi ka makakasave, no? Yun po guys, no? Pang-walo, limit debt and loans. Kung hindi naman kailangan, wag na mag-loan kasi ang loan may interest yun eh. Doon naman sila kumikita kasi may trabaho, may empleyado sila, etc. bla bla bla, no? Marami silang mga lending institution, cooperative, banks, ganon. Kung hindi naman importante, iwas muna. Pang-siyam, separate savings from spending money. Yes, isi-separate mo. Example, may income ka na 5,000. Isi-save mo 1,000 per month or per payday. Ang 4,000 yun ang gastusin mo. Very simple lang guys, no? Kailangan mo lang talaga ng determination and diligence and discipline and ano pa ba? Goals mo gusto mo talaga ma-reach, no? Lastly, number 10, pang-10, be consistent with savings. No, dapat consistent ka. Hindi naman nasa ngayong buwan 1,000, next month wala. Pag susunod na buwan 300 na lang. So dapat consistent para ma-reach mo ang goal mo. Sabi nga dito sa research ko, small savings today lead to financial security tomorrow. Very true. Kasi kung may mga emergency, may kukunin kang pera sa bulsa mo na panggastos like hospitalization, nasirang sasakyan mo, nasirang phone mo, pambayad sa mga unexpected na mga utang. So yun lang po guys ang mga tips to save money for sa ngayon, no, na may ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking page sa Facebook and YouTube channel. Please subscribe. Sana po may napulot po tayong aral dito, no. Ako ina-apply ko dito sa buhay ko, no. So baka may nagtanong, wala naman na, may personal indulgence din ako. Yes, meron. Phone, pero karamihan more on sa shoes po ako. Pero I make sure nagsisave talaga ako ng pera. Kasi ang sama naman, nag-share ako ng tips to save money, pero ako hindi naman nagsisave money, no? So hindi naman yon tama and realistic. Yun na po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa akin. See you in the next video. Ingat po tayo lagi and once again, Happy New Year everyone. Ito naman po ang kaibigan nyo Stick. Paalam muna guys. See you in the next video.